Hindi pa tiyak ng First Catanduanes Electric Cooperative o Ficelco kung gaano katagal ang gagawin nilang pag-aayos ng mga nasirang linya ng kuryente dahil sa Bagyong Uwan. Ito'y dahil wala pa silang natatanggap na ulat mula sa ibang munisipyo kaugnay sa naging pinsala ng Bagyong Uwan sa mga linya ng kuryente sa hilagang bahagi ng Catanduanes. Masasabi kong ilang weeks o isang linggo o ilang days yan bago natin mag-restore. Kasi as of now, wala pa kaming balita sa norte. When we say norte, yung munisipyo sa ibang lugar like Tiga, Bugamano, yung Pandan at Karamuran, hindi natin alam kasi isolated pa rin sila. Yung mga daanan leading doon sa mga nasabi mga munisipyo, unpassable pa hanggang ngayon. Ilang poste at distribution line ang nasira dahil sa mga sangang bumagsak, bunsod ng malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Uwan. Base sa ulat ng Department of Energy, umabot sa halos 2.9 milyong consumers sa Luzon ang naputulan ng kuryente dahil sa bagyo, kabilang na ang mga sakop ng Ficelco. Bilang tugon, nagpadala ng karagdagang technical teams mula sa iba't ibang electric cooperative sa Bicol Region sa ilalim ng Task Force Kapatid upang matulungan ang Ficelco sa rehabilitation works. Isinagawa rin ang temporary shutdown sa Codon Substation upang maisagawa ang pagkukumpuni sa mga napinsalang linya at maiwasan ang posibleng sparks o short circuit habang tumutulong ang mga line crews sa pagpapanumbalik ng supply. Patuloy naman ang pagmumonitor ng Ficelco at ng PDRRMO sa sitwasyon habang pinag-iingat ang mga residente sa paggamit ng generator at mga electrical device sa panahong wala pang kuryente. Samantala, kahapon ay naibalik na ang kuryente sa poblasyon Verac at ilang kalapit na barangay. Patuloy naman ang isinasagawang damage assessment sa buong Catanduanes. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon!